Hey everyone, and welcome back to another video. If you guys are new, my name is Arlene, currently solo traveling dito sa Barcelona, Spain. Parang medyo bittersweet yung mga next na videos natin since nandito na ako sa last week ko dito sa Barcelona. So, yeah, nandito ako for almost 3 months. But unfortunately, lahat naman ng good things has to come to an end. So definitely bittersweet siya. Pero yeah, gusto kong i-maximize yung remaining na mga araw na nandito pa ako. Unfortunately, kailangan ko magtrabaho mamayang hapon. So kailangan nating bumalik. So wala tayong masyadong activity. Kaya lang gusto kong magpunta ng beach for today since baka hindi na ako makapunta, and isa to dun sa mga favorite na spots ko talaga every time na pumunta ako dito sa Barcelona. So gusto ko kayong isama para if ever gusto nyo rin pumunta dito sa Barcelona, then meron kayong idea kung ano yung mga pwede nyong gawin dun sa beach. Unfortunately, masyado nang malamig para maligo since December na. Pero gustong-gusto ko pa rin yung vibe. At saka sa akin talaga, gustong-gusto ko yung tubig kasi parang masyado siyang nakaka-relax for me. So, yeah, yun yung activity natin for today, and tignan natin baka meron pa tayong ibang pwedeng gawin along the way before tayo bumalik dito sa bahay. And before tayo mag-continue, guys, please don't forget to subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe. I-like nyo na rin yung video na to if nag-enjoy kayo, and leave your suggestions kung ano pa yung mga activities na gusto nyo makita in the future doon sa comment section below. So, let's go! And guys, so naglalakad na ako papunta ng beach. Mga 45 minutes away siya dun sa apartment natin. But yeah, lalakarin na lang natin siya since meron naman pa tayong konting oras. And tip lang din, very walkable talaga yung Barcelona. So you have to make sure na yung sapatos na dadalhin ninyo is komportable, yung pwede nyo talaga siyang ipanglakad ng matagal. So yeah, meron na lang tayong mga 20 minutes pa, tas nandun na tayo sa beach. Guys, malapit na tayo dun sa beach, mga 5 minutes walk na lang, pero gusto kong ipakita yung spot na to. Super ano lang siya, relaxing, walang masyadong nagpupunta dito sa area na to, but eto lang yung port, so maraming mga nakapark na mga boat. Yeah, super ganda din. Ayan guys, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Nandito na tayo ngayon sa beach. Ang ganda, super ganda, na excite ako. Pero yeah, eto yung Bogatel Beach. Ito yung area na hindi masyadong crowded. So, tip lang, if ever pupunta kayo dito sa Barcelona, gusto nyo ng hindi ganun ka-crowded na area ng beach, mas maganda na dito kayo sa may Bogatel pumunta. Kasi yung isa na mas common na beach, yung Barceloneta, yun yung mas pinupuntahan ng mga turista. So, very crowded talaga siya, especially during summer. But yung area na to is mas quiet siya. So, that's why mas gusto kong magpunta dito sa area na to. And nakikita din natin yan, yung W Hotel. So, very common din siya. And yeah. Yan, so naglalakad na tayo papunta. And super na-excite talaga ako every time na nandito ako sa beach. Kahit saang beach actually, like super gustong-gusto ko lang talaga yung kalma na binibigay niya. So yeah, let's go. Konti lang yung tao ngayon. I think kasi weekday din, kaya super konti ng tao. But usually pag weekend, super busy din talaga dito.
maraming mga turista na nagpupunta, but yeah, gusto ko na ganito lang talaga siya quiet. Kasi may mga bata, naglalaro sila. So, ayan na guys, nandito lang tayo ngayon sa beach ngayon, nakaupo. Tapos, na-enjoy ko lang yung vibe dito, yung sound ng tubig, super very relaxing. Tapos, nakaka-distract yung pimple ko, di ba? Nakaka-irita. Kaya, anyways, super chill lang. Usually talaga, pag nagpupunta ako dito sa Barcelona, gusto ko nagpupunta dito sa beach na ganito lang, na mag-isip-isip din. And iba talaga yung epekto ng tubig, no? Or yung beach. Kaya gusto ko talaga dito. Hindi ko ma-explain. Like, super relaxing siya. And every time talaga din na nagka-travel ako, lagi ako nagbibigay ng time na parang mag-self-reflect kung ano yung mga natutunan ko during yung travels. Kasi di ba ganun yun? Every time na nagta-travel ka, meron kang mga natututunan na mga pwede mong baunin pag-uwi. And yeah, nag-spend talaga ako ng time to like really reflect kung ano yung mga na-realize ko during yung travel na to and ano yung kailangan kong gawin in order for me to move forward. And I think yun yung isa sa mga gustong-gusto ko pag nagsusolo travel ako kasi meron kang moment talaga na nare-realize mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo, mga ganon. So, yeah, super, ano lang siya. Ewan ko, iba yung epekto siguro talaga ng beach, no? So, yeah, enjoy muna natin yung moment na to. And mamaya, tutour ko kayo doon sa Barceloneta, yung sinasabi ko kanina. So, again, usually marami talaga mga turista na pupunta doon. Yun yung pinaka-common na pinupuntahan ng mga turista. Kahit ako nung una kong punta dito sa Barcelona, yun yung una kong pinuntahan. Pero super lapit lang niya dito. Mga 5 minutes walk lang siya. Tapos, mas crowded siya. Pero kung ganun yung gusto nyong vibe, then definitely I highly suggest na pumunta kayo sa Barceloneta. Pero kung gusto niyo yung chill lang, yung quiet lang, yung ganito lang, I highly suggest na dito kayo sa Tulo pumunta, dito sa may Bugatel. So, yeah, enjoy lang muna natin yung moment na to and balikan ko kayo mamaya. Guys, so naglalakad na ako paalis dito sa beach pero 'di ba, ang ganda talaga, ang ganda talaga. Unfortunately yun nga, meron pa akong work ngayon so kailangan kong bumalik ng apartment pero nagugutom na ako since kanina pa ako kumain, kanina pa ako nag-breakfast. So parang iniisip kong kumain muna pero wala na tayong oras. And nag-crave ako ng Filipino food so parang yun ata yung gagawin natin. I-google ko lang kung saan yung parang pinakamalapit na Filipino restaurant dito tapos baka mag-take out na lang din tayo. Lang tayo umalis, papakita ko lang yung parang buong area nung Bugatel Beach nga. So mapapansin nyo, wala talagang masyadong tao ngayon. So I think dahil ano din, weekday. Tuesday kasi ngayon eh. So walang masyadong tao. So yeah, super quiet lang, ganda ng vibe. Pero pag summer talaga, tsaka pag weekends, super busy yung area na to. So yeah, super lucky na meron tayong time na makita na ganito yung beach. So naglalakad na tayo papunta dun sa may Barceloneta area na beach. Super lapit lang, mga 5 minutes lang talaga siya. And makikita nyo, medyo magiging parang busier na siya compared dun sa pinanggalingan natin. So, dyan tayo galing sa likod, mas konti yung tao. Pero, dito talaga sa area na to, medyo mas busy siya. Pero hindi siya ganun super busy actually today. Ayan, so, nandito na tayo dun sa parang other side nung beach. Usually mas busy siya but I think dahil
weekday ngayon, konti lang yung tao. Pero meron silang mga ganyan. And dito sa area na to, merong parang exercise area. Di ba parang ang ganda ng view. So, umakyat ako dun sa parang may platform. Dyan lang yung beach. Kasi gusto kong pakita sa inyo yung different view naman dito. So, marami silang mga palm trees. Super, maganda rin siyang walkway. Iba din yung vibe dito. Super ganda siyang maglakad. Usually, maraming nagja-jogging dito, nakaupo, ganyan, parang si kuya, or mga nagbabike, mga ganyan. So, again, nandito tayo sa taas. Gusto ko lang pakita. So, dun tayo galing. Dun sa area na yon. Tapos, eto yung sinasabi ko kanina na Barceloneta area. Basta yung hotel na yan, yung building na yan, yan yung parang area ng Barceloneta. Ayan guys, so nandito na tayo sa may parang Barceloneta na area. Kung mapapansin nyo, mas maraming tao compared dun sa pinanggalingan natin. Kasi sabi ko nga kanina, mas marami talagang turista na nagpupunta dito. Although, hindi naman siya ganun super ka-busy ngayon. Kasi I think hindi rin siya season ngayon kasi December. Usually summer talaga yung pinaka-busy dito sa Barcelona. Pero yeah, kung gusto nyo yung ganito, yung parang medyo busy, maraming tao, Barceloneta yung puntahan ninyo. Otherwise, pumunta kayo dun sa Bogatel, yung pinuntahan natin kanina kasi mas quiet talaga doon. Pero yeah, ganito to siya, yung area dito. Maganda rin naman actually. Finally guys, nasa Barceloneta area na tayo. Marami rin kayong makikitang mga restaurant yan dyan sa tabi. Although, hindi ko nire-recommend na kumain kayo dun sa mga restaurants dito kasi super mahal nung mga prices nila. Baya, eto yung Barceloneta. Super wala talagang tao. Super hindi busy. So, swerte lang din. Swertehan lang talaga. But usually, pag summer, halos hindi ka na talaga makadaan dito sa area na to. Okay, so yan pala yung W Hotel guys, yung parang building na yan. So parang luxury siya na hotel dito, pero meron silang bar doon sa taas. Very strict lang yung dress code nila. Nakapunta na ako dyan once last year nung nagpunta rin ako dito. Super mahal yung mga drinks nila, pero okay din for experience. But yeah, yan yung parang hotel na yan. So, naglalakad na tayo paalis ng beach and yeah, nagugutom na talaga ako. So, maghahanap tayo ng mabibilhan ng pagkain before tayo umuwi sa apartment. Ayan, so since nandito rin naman na tayo sa area, gusto kong ipakita sa inyo yung neighborhood ng Barceloneta. So, pag magbubook kayo ng Airbnb, marami dito. So, yeah, gusto ko lang magkaroon kayo ng idea kung anong itsura niya dito. Parang Pilipinas lang talaga. Medyo kailangan nating mag-ingat dito sa area na to. But yeah, yan siya. Marami silang mga sinampay. Ganyan lang din sila magsampay dito. Parang sa Pilipinas lang. But yeah, ito yung Barceloneta area. Careful lang kayo pag magbubook kayo ng mga Airbnb kasi marami din dito. Although safe naman siya in general, it's just that paggabi talaga, ito yung isa sa mga areas na kailangan ninyong mag-ingat ng bongga. So, nandito pa rin tayo sa Barceloneta area. Ito na yung parang mga kaloob-looban niya talaga. Gusto ko lang talaga siyang makita ninyo yung area na to. So again, like, isa to dun sa mga area siguro na medyo iiwasan nyo pag nagbubook kayo sa Airbnb, mga ganyan. Kasi safe naman siya siguro pag sa mga locals. Pero pag mga turista, hindi talaga siya advisable. Kaya makikita nyo may mga
ganyan, harang, parang gate yung mga pintuan kasi nga hindi siya ganun ka-safe, lalo na pag gabi talaga. So, yeah. Malapit na tayo dun sa metro. Paalis na tayo dito sa Barceloneta area. So, yung mga advice na binigay ko, totally up to you guys. Kasi iba-iba naman tayo ng gusto. At the end of the day, okay din naman yung vibe dito. But yeah, kailangan lang talaga yung isipin nyo yung safety ninyo pag nandito kayo. Ayan guys, so as you can see dito sa background natin, nakauwi na ako dito sa apartment. Hindi na ako tumuloy dun sa Filipino restaurant since medyo malayo siya, mga 45 minutes away pa siya doon sa beach. Yun nga sabi ko, wala tayong oras today since kailangan kong mag-work ng ilang oras lang naman. So dumiretso na lang ako dito ng uwi sa apartment. Tapos since merong Chinese restaurant na malapit dito, nag-take out na lang ako ng pagkain. Kasi nag-crave talaga ako ng rice, guys. And I'm sure makaka-relate yung mga nagta-travel ng matagal dyan or yung mga OFW. Kasi sometimes, like, nag-crave ka talaga ng Asian food. And I think ngayon, yun talaga, super nag-crave ako ng kanin, ng yung lasa ng Asian food. Kaya, instead na mag-fast food tayo or kumain ng mga, typical na pagkain nila dito sa Barcelona, naghanap talaga ako ng Chinese food kasi yun yung gusto kong kainin for today. So, yan siya yung in-order natin. So, merong fried rice and ito beef with parang mga vegetables siya. And then yung spring rolls. Favorite ko talaga yung yung lumpia, guys. Kaso ito, sakto na din pero the best pa rin talaga yung Filipino version. Tas nanonood lang ako ng video ni JM. Kilala nyo ba siya, guys? Isa siya din sa mga favorite ko na Filipino travel vloggers. So yeah, kain lang ako. Enjoy ko lang yung pagkain ko. And then after that, mag-start na ako mag-work. And kung umabot ka hanggang dito, thank you so much guys for watching. And I know walang masyadong ganap dito sa vlog na to. But just like what I said kanina, since malapit na akong bumalik ng Canada, gusto ko talaga na i-enjoy yung mga remaining days ko dito sa Barcelona. So kahit na ilang oras lang, at least nakapag-beach pa rin tayo, 'di ba? Na-enjoy natin yung vibe, yung mood. Ang sarap lang talagang parang mag-senti-senti doon, napapaisip ka ng mga kung ano-ano, naiisip mo kung bakit kaya pinaasa ka lang niya. But yeah, so again, thank you so much for watching. Please don't forget na mag-subscribe pag hindi ka pa nagsusubscribe. I-like nyo na rin yung video na to. At don't forget to comment kung ano yung mga gusto nyo pang makita dito sa Barcelona. I-follow nyo na rin ako guys doon sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko yung mga link dyan sa baba. And I'll see you guys doon sa mga next na videos pa natin dito. So, thank you!